Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nag-share po ako ng aking mga experience about sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA, sa paglo-loan ko sa PJH, sa mga experience ko sa pag-a-apply sa mga legal na agency sa Pilipinas, at ang experience ko sa pagtatrabaho ko dito sa ibang bansa. Ngayon, sasagutin ko ang mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Ito yung tanong ni Kabayan Melgi. Shoutout sa iyo, Kabayan. Mag-a-apply pa lang po ako. Iniisip ko kung saan mas safe at maganda ang a-applyan sa Middle East. So, ang sagot ko sa tanong mo, Kabayan, sundin mo lang kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung gusto mo, kung saan mo gustong magtrabaho dito sa Middle East, at kailangan mag-apply ka lang sa legal na agency. Kailangan lahat ng dokumento mo legal. Nakadepende kasi yan, Kabayan. So kung ako ang tatanungin mo, Kabayan, sa pag-a-apply kasi natin sa pagtatrabaho natin sa ibang bansa, paswertihan lang kasi tayo sa ating mga employer. Depende yan sa ating kapalaran kung ano yung magiging kapalaran natin dito pagdating sa ibang bansa. Kung ano yung madadatnan natin dito sa ibang bansa. Paswertihan ang pag-a-abroad, Kabayan. So, kailangan lakasan mo yung loob mo. Kailangan madiskarte ka. Yun ang advice ko sa iyo, Kabayan, at sagot ko sa comment mo. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. Maraming salamat sa iyong suporta at sa pag-comment. Next, proceed naman ako sa tanong ni Kabayan Amazing. Shout out sa iyo. Paano po, madam? Nag-comment siya sa previous ko na video about sa OWA. Ang title, makakuha ba ng 20,000 pesos ang isang OFW sa OWA kapag matagal na sa Pilipinas? So, nagtanong si Kabayan Amazing, paano raw? So, ang sagot ko sa tanong mo, Kabayan, kailangan mong pumunta sa opisina ng OWA at DMW para itanong mo doon kung ano ang pwedeng makuha ng mga OFW na nag-for good na sa Pilipinas. Matagal na silang nag-stay sa Pilipinas. Kung ano ang mga benepisyo na makukuha nila, kung mayroon ba silang mga pangkabuhayan na makukuha o financial assistance na makukuha, nakadepende yan sa OWA at DMW. Kasi sa OWA, nagbibigay sila ng mga financial assistance sa mga OFW. Mayroon silang mga programa sa mga OFW. So, hindi ako familiar kung ano-ano yun, Kabayan. Ang advice ko sa iyo, Kabayan, mas maganda kung ikaw mismo ang pumunta sa opisina ng OWA at DMW para ma-explain nila sa inyo ng maayos at maintindihan nyo kung ano yung pwedeng makuha ng mga OFW na matagal nang nag-stay sa Pilipinas. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. Next, proceed naman ako sa comment ni Kabayan Jaime. Shout out sa iyo, Kabayan. Ang pagkakaalam ko, yung binibigyan ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program, yung hindi na babalik ng abroad. Baka yung nakuha nyo, yung financial assistance. Ang sagot ko sa tanong mo, Kabayan, nung pumunta ako sa OWA Calamba, binigyan ako ng list of requirements ng staff ng OWA at in-interview nila ako. Ang nakasulat doon, Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Yun ang nakasulat sa list of requirements. Kailangan ko kasing i-comply ang mga requirements para makakuha ako ng 20,000 pesos na financial assistance galing sa OWA dahil ako ay isang active member ng OWA. Yun ang na-experience ko, Kabayan. Yes, Kabayan, ang nakuha ko, financial assistance yun galing sa OWA dahil ako ay isang distressed OFW. So, ang OWA, may financial assistance sila na binibigay sa mga
OFW na napauwi ng Pilipinas na wala ng trabaho, nagka-problema sa employer, naging distress OFW. So yun ang experience ko, kabayan. Ang nakasulat kasi sa papel na binigay nila sa akin, list of requirements yun, Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program. Yun ang na-experience ko, kabayan, sa pagpunta ko sa opisina ng OWA Calamba. So, yun lang din ang ma-share ko sa iyo, kabayan. So, sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. Maraming salamat sa suporta mo at sa pag-comment. May follow-up question ka dito about sa paglo-loan sa PGH. Nag-comment ka sa previous ko na video about sa paglo-loan sa PGH. At ang comment mo dito, ang layo, kabayan, ng mga sagot mo. Ha 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 ha. So, ang sagot ko din sa tanong mo, kabayan, hindi ako perfecto, hindi ako expert na magbigay sa inyo ng advice. Ang sinishare ko lang sa mga video ko ay based lang sa aking experience. Huwag mo rin akong i-judge dahil hindi ako pwedeng magbitaw ng salita nang wala akong pinagbabasihan. So, mahirap magbitaw ka ng salita na hindi ka familiar sa mga sinasabi mo at hindi mo na-experience. Baka baliktarin ka ng mga kababayan natin sa mga sinasabi mo. So, yun ang ibig kong sabihin, kabayan. Sana naintindihan mo. So, yung mga sagot ko doon or mga sinasabi ko doon sa previous ko na video, kung may babayaran ba na penalty about sa paglo-loan sa PGH. Base lang din yon kung ano yung na-experience ko. Hindi naman kasi ako nagtatrabaho sa opisina ng PGH. Ang na-experience ko lang sa paglo-loan ko sa PGH, yun lang din yung ma-share ko sa inyo. So, yun ang sagot ko sa tanong mo, kabayan. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Sasagutin ko din yung comment ni Kabayan Baday. Shout out sa iyo, kabayan. Nag-comment siya sa previous ko na video about sa banding naming mga kasambahay. Tinatanong niya kung Bahrain pa rin ba yan? So, ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, matagal na akong hindi nagtatrabaho sa Bahrain. Nandito na po ako ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia. So, nagkita-kita kami ng mga kasama ko, kaibigan ko na mga kasambahay din. Kasambahay sila sa kapatid ng amo ko. So, nagkita-kita kami tuwing Thursday night or Friday. So, yan, kabayan, ang sagot ko sa tanong mo. Matagal na akong hindi nagtatrabaho sa Bahrain, kabayan. Siguro 3 years na. So, nandito na ako ngayon sa Saudi Arabia. Paulit-ulit na si Inday. So, pasensya na kayo. Yun lang ang sagot ko sa mga tanong nyo. Sana nakakuha kayo ng idea at nakatulong ako sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang mga topic na sinishare ko sa inyo, ang like, mag-comment na rin kayo kung may mga tanong pa kayo sa mga topic na ini-explain ko, sinishare ko sa inyo. At pakishare na rin. At huwag kalimutang pakisubscribe sa aking munting tahanan. Maraming salamat sa inyong suporta. At pindutin ang notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat sa panonood, sa inyong suporta, at God bless sa ating lahat. Ngayon, guys, mag-share ako sa inyo ng aking pagkain. So, ito ngayon yung aking pagkain. Ito yung binigay ni amo. Ako lang yung kumuha, guys. Ito yung pagkain ko ngayon. May salata ako. So, mix na yan, guys. May mais, may cabbage, may carrots, bell pepper, yung green, red and yellow. And then, may pipino or kiyar sa Arabic. At may olive din. So, naka-ano na siya, guys, naka-mix na. Ito yung tinatawag nila na vegetable salads. Ayan siya, yung olive. At mayroon tayong cabbage. And then, ito yung food ko, makarona. Meron siyang laman sa loob. So, malaking shell siya.
jumbo shell ang nakasulat sa karton. At may palaman siya sa loob. Meron siyang chicken, carrots, meron siyang sitaw, at corn, mais. So, ito yung pagkain namin ngayon, guys. Walang kanin. So, dapat pag dito kayo sa Middle East, lalo na dito sa Saudi Arabia, may mga amo talaga na hindi kumakain ng kanin. So, kailangan masanay na kayo na hindi kumain ng kanin. So, ang ano naman nito, nilagay ng amo ko sa yung lagayan na Pyrex kung tawagin nila. Correct me if I'm wrong. Basta, yun yung pagkaalam ko. Ng Pyrex, naglagay siya ng kisna. Yung tomato, sibuyas, tomato sauce, nilagay niya sa isang kaldero, tapos hayaan lang siya na kumulo ng kumulo hanggang sa madurog. Tapos, pag lumamig na, i-blender na lang siya. Yun ang nilagay niya sa ilalim, yung parang sauce niya. And then, sa ibabaw, yung toppings niya, yung binuhos niya sa ibabaw, cheese at saka Nestle cream. And then, naglagay siya ng mozzarella. So, nagkwento na si Inday sa pagkain ko. So, ito yung pagkain ko, mga friends. Walang kanin. So, paulit-ulit si Inday, pag dito kayo sa Middle East, pag makatagpo kayo ng amo na hindi mahilig sa kanin, so ito lang ang mga pagkain na kakainin nyo. So, yan, may salata tayo. At makarona. Mahaba ang pangalan nito, guys. Pero ang natandaan ko lang, makarona yung sabi ni amo. May mga may mga pangalan pa mahaba. Hindi ko lang matandaan, basta makarona ang natandaan ko. So, kain tayo, guys. Ito yung pagkain ni Inday. Salata or vegetable salad. And then, makarona. So, kain tayo. Hi mga friends, isushare ko sa inyo ang experience ko na nasa Bahrain ako nagtrabaho. So, as you can see, marami ang mga fireworks dahil New Year yan, mga friends. At nag-celebrate ang mga amo ko ng New Year sa Manama City, Bahrain. At kasama na rin ako at ang mga alaga ko. So, ayan mga friends, ang mga fireworks na mga ganda sa likod ko. Ang dami niyan, mga friends. 12. Lumabas ang mga fireworks. As you can see, mga friends, iba-iba ang kulay ng mga fireworks. Napakaganda, mga friends. So, nag-enjoy kami dyan kasama ang mga amo ko at ang mga alaga ko. So, yan ang experience ni Inday sa Bahrain. Ayan, si Inday, nagsariling sikat na naman. Nag-selfie na naman si Inday. At the same time, nag-video na rin. Mahilig talaga si Inday Jackie mag-selfie at mag-video, mga friends. Kahit saan ako magpunta, ang cellphone ko, mapupuno talaga yan sa mga pictures and video. Dahil gusto ko na i-save yung mga na-experience ko na mga view, na mga fireworks. Maganda kasi ang mga fireworks na yan, mga friends, kaya naisip ni Inday na mag-selfie. Yan naman, mga friends, ang pinakamataas na hotel sa Bahrain. Diyan namin tinitingnan yung oras. Marami rin ang mga tao na pumunta dyan, mga friends, sa Manama City, Bahrain. At tinitingnan din nila at nagsiselebrate din sila sa New Year.
So sa Bahrain kasi, hindi naman kasi uso ang maghanda, hindi uso ang mag-celebrate sa bahay ng New Year. So yung mga amo ko, nag-decide sila na pumunta sa Manama City, Bahrain para makita namin yung fireworks at yung pagpatak ng alas 12. Makita namin dyan sa pinakamataas na hotel sa Manama, Bahrain. So, yan lang mga friends ang na-share ni Inday for today's video. Ang experience ko sa Bahrain nung nakaraang New Year. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Thank you mga friends. Ako po. Salamat, sir, ha? Anong pangalan niyo po? Junel po, Junel. Kayo sa General Trias. Taga-hatid. Kartero natin dito sa, sa... Kartero ng Gentry. Lumina. Lumina. Pero, kasi maraming kartero kayong Gentry tayo. Opo. Sige po, thank you, sir, ha?